napakamaselan nung topic, kahit sabihin natin February at pag-ibig at mga problemang dala ng pag-ibig ang pag-uusapan. I wanna honor your barangay chairperson. Mahirap pag-usapan to and yun nga, napapayag niya kayong dalawa to get to the bottom of everything na magkaroon ng DNA test. Ate, you wanna start? Go ahead. Sige. Maliwanag naman na pareho kayong umaamin na nagtalik kayo at ang sinasabi lang ni Mike, konbinsido siya na hindi yan kanya dahil nagbilang siya ng araw, no? At sabi niya 8 months. Saan ka naman daw nakarinig ng 8 months ay sa akin ka makakarinig. Merong nanganganak ng 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, at 9 months. Pero hindi kita sinisisi kasi maraming naniniwala na ang 7 months, blue baby. Tapos yung akala nila walang 8. Hindi, may ganun. Okay, maliwanag na? Apo. Since payag ka na possible pala na manganak ng 8 months, possible din na anak mo yon. Apo. Just dun sa delayed din kasi, correct me kasi hindi ako expert dito. Hindi ibig sabihin kasi na from the day ka magtalik, Na 1 month doon siyang yung buntis. delay. Pero tama ka na it's not a 1 month since you had sex. But hindi rin tama na imposibleng mabuntis kasi nga, it's the day na fertile siya. So more biology to. Let's accept in life, we can debate opinion. We can debate paniniwala. But principles at saka facts, we cannot debate. So we'll talk about the moral side, we'll talk about relationship, we'll talk about legal. Let me start with relationship, no? Etong pinag-uusapan natin to, human relations. May relasyon ba siya sa anak mo o wala? Sa dugo. 'Di ba? Anong relasyon mo sa kanya? Yung DNA test, hindi na kayo umabot sa korte. Bakit? Maganda relationship nyo sa inyong kapitan. Let me talk about the relationship of possibility sa hindi. Kasi nga, Mike, kung hindi mo anak yon, di wala kang obligasyon sa kanya. Kung imposible na maging anak mo yon, ano yung mga depensa usually sa paternity? Yung isang depensa dyan, yung nanay is physically incapable na magkaanak. Siyempre, pag napatunayan na yung lalaki din ay physically impossible na magkaanak, the other defense is yung sasabihin may multiple partners yung babae. It takes out the probability. So, iba kasi yung impossible, iba yung improbable. Yung impossible, imposible. Ibig sabihin, kahit anong kwenta mo, hindi ikaw tatay. Improbable means malamang hindi, pero posible. Kung 4 ang kanyang partners, any one of the 4 is possible na yun yung tatay. Pag napatunayan, Mike, na ikaw yung ama, whether you accept it or not, meron legal responsibility. Sa ating batas, meron obligation for financial support. Pag let's say 16 na yung bata o 15, tapos gusto mag-aral, tapos kilala niya yung biological father niya, Kuya Boy, siya mismo pwedeng pumunta sa korte at sabihin, ayon sa family code, may obligasyon kang pag-aralin ako, or halimbawa may sakit. So minsan yung nanay, kahit ayaw niya ni piso sa galit niya, sa pagmamahal sa anak, sasabihin ng iba, i-ano mo na pride mo, humingi ka doon. Mike, eto naman, personal na to, like many young men today and women, sometimes you feel na yung sexual relationship, yun ang main factor ng happiness. Let me just tell you from a 53-year-old happily married man. Iba ang sarap ng companionship. Mike, kasi sinabi mo kanina, wala ka pang nagiging girlfriend. But even if magka-girlfriend ka, even, without the sex, let me just tell you as a kuya, masarap na meron best friend na may karelasyon. And as you get older, mas ma-appreciate mo yung actual relationship. Having said that, Mike, sinabi mo naman, tatanggapin mo naman kung anak mo yon. Isipin mo kung walang DNA ngayon. And then, pag nag-8 years old, halimbawa bata, or nag-12 years old, kamukhang-kamukha mo, carbon copy mo, magsisisi ka na for 6 years, 12 years, hindi ka naging tatay. Ayokong dumating yung time na magsisi ka. It's such a blessing na nandyan yung DNA test. Ilang taong ka na? 27 po. Ano ba para sa'yo ang responsibilidad ng isang tatay? Ang alagaan at saka supportan yung anak. At kaya mo yung gawin kahit na sabi mo, hindi mo siya mahal na parang isang girlfriend o asawa. Kaya po. Ikaw naman, Catherine, kaya mo bang tanggapin ang kanyang
suportang balak niyang ibigay sa anak niya, kung anak nga niya, pero walang halong pagmamahal sa'yo. Okay. Suporta at pagmamahal lang sa bata. Opo. Kaya mo bang isang tabi ang iyong emosyon basta lang maging isang magbuting tatay siya sa anak mo? Kaya mo? Opo, kaya ko po para sa anak ko. Cathy, kung sinasabi mo eto para sa anak mo, of course, we respect that. So, alam mo, kung 6, 7, 10 years old na yung anak mo, pumupunta sa kanya, minsan iniikot niya, and then may girlfriend na siyang iba, ayokong makita kayo pabalik dito at sabihin mong, di ba lang hindi niya kilala ama niya? Kasi in that case, lalabas nga yung sinabi ni ate kanina, na ano bang hinahabol mo para sa anak mo o sa'yo? And hindi masama ha, nahabulin mo yung sa'yo. I'm just saying, it's a legal show. So, klaklaruhin namin yung legal na obligation ni Mike, which is sa anak. Pero ang katotohanan din ay harap-harapan na ito, ang sinasabi hindi, ginagamit ko lang eh. Na sana ilagay mo sa isipan mo kasi na karapat-dapat bang mahalin ang isang taong ginagamit lamang ako. Pag-isipan mo ng mabuti na kung kaya mong mahalin ang anak mo ng gano'n na pagmamahal, mahalin mo rin naman ang sarili mo. Kasi may dadating na para sa'yo. So, Cathy, pagka tinignan natin yung DNA, wala na tong rewind ah. So, pag lumabas to na siya ang tatay, hindi lang siya may obligasyon, may karapatan din siya. So, for example, yung karapatan na makita man lang yung kanyang anak. Halimbawa, 10 years from now, 5 years from now, may girlfriend siya. O every weekend, pinapayagan mo yung anak mo na mamasyal. O bigla mo sasabihin, ay, may girlfriend ka ng iba. Hindi ko napapayagan yung anak ko na mamasyal sa'yo. So, are you sure gusto mong malaman kung ano yung sinasabi ng DNA? Opo. Because nga, pumayag si Mike and gusto ni Cathy and because si Kapitan John has a good influence sa inyo at nakumbinsi kayo, nagpa-DNA test. Ilalatag ko lang, pinag-uusapan natin isang bata. Sabi ni Cassie, ang gusto ko lang ipaglaban ngayon ay kilalanin ang aking anak bilang anak niya. Ang sinasabi ni Mike, kung anak ko yan, gagawin ko ang aking responsibilidad bilang isang ama. Sa tulong ni Barangay Captain John Pipoy Jimenea at ideya niya itong DNA na ito na inaproban yung pareho. Apa. So ang ginawa ng Kaitan in Action ay tayo ang nagpa-DNA at narito na ngayon Ang result. Basta it's done scientifically acceptable to sa korte. na dito na po, ito yung sasagot sa inyong mga katanungan. At dito magsisimula ang inyong bagong buhay. Si CJ ba ay anak ni Mike kay Cassie? Malalaman natin. Before mo buksan yan, ulitin ko one more time. Handa ka ba sa resulta nito? Handang-handa po. So, kung hindi mo anak, hindi mo anak. Kung anak mo, Pananagutan. At pananagutan paninindigan. mo. Before we proceed, I just want to read kay Mike at para marinig din ni Catherine. By law, dinidefine ng batas natin kung ano yung obligation ng parent. The family code is very clear. According to Article 220, ang obligation mo is to keep them in your company, kasama nyo, to support, to educate, to instruct them by right precepts and good examples. So, kailangan mabuhay ng tama. So, yung inaamin mong gawain mo na nagpupunta ka sa mga lugar na ginagamit mong babae, hindi magandang example yon. Ayusin mo yung buhay mo kasi obligasyon mo yun sa batas to live and live by a good example. Tapos ito pa, to give them love and affection. Kailangan handa ka na nagbibigay siya ng love sa anak mo, hindi sa'yo. To give advice, companionship, and understanding. At marami pang iba. Nakasil pa talaga, confidential. Hindi mo mababasa dito na si Mike ang ama. Ang mababasa natin is yung probability. At sabi ng ating korte, kung may probability ng 99.9%, yun Yun na na yun. yun. Tanggap ng korte na ayan ang ama. Pag binasa ko ng less than 99, edi mukhang hindi. Pwedeng i-prove pa ng ibang evidence na ikaw talaga. Pag 99.9 to, Walang duda. ikaw na talaga. Okay, nandito ang mother, name ng anak, name ng ini-issue na father. Probability of paternity.
Mabigat na responsibilidad yan, kaya ako'y nagbibigay sa'yo ng suportang moral ngayon dahil nung buntis siya, hindi mo napaghandaan yung sarili mo na kakaanak ka. Ngayon, bigla-bigla, alam mo nang may anak ka. And believe ako sa'yo na sinabi mo, paninindigan mo yan kung malaman mo, anak mo yan. Gawa mo yan. Mali yung gagawa. Iniisip niya sa akin lahat. Mali. Alam kong parang tsunami na biglang gumanon sa'yo, di ba? Kasi nga, before you heard ate say na 8 months pwede, and then yung delayed, parang imposible. So I know there's so much to take in sa inyong dalawa. But in the end, relationships is about not hurting people. So yung akin lang hingin, now that you know that you're the father, you have to mature very fast para hindi masaktan yung anak mo. Kuya Alan, pakinggan natin siya. Ngayong alam mo nang ikaw ang tatay ng anak ni Cassie, anong nais mong sabihin? Anong sinasabi ng puso mo ngayon? Wala pa po, hindi ko pa maano eh. Hindi mo pa ma-process. Cassie, ikaw, anong nais mong sabihin, Cassie? Ngayon, nalaman niya katotohanan, hindi ako napahiya siya. Sabi mo kanina na handa ka. So, handa ka? Apo, handa. Financial support. Saan ka umuwi? Nakatira ka ba sa magulang mo? Sa Ninang at Ninong po. Tabi ng tindahan. Sa pedicab din, Hindi po. may lugar, may room. Apo. Kasi si Catherine, nakatira siya kasama ng 9-year-old na anak, 7-year-old na anak, and then ngayon 1-year-old. Sa May bahay pedi- naman po sila sa Pierre. Ayaw lang nila umuwi. Whether ayaw niya, gusto niya, pero sa ngayon, nakatira siya sa pedicab. Ang baby mo ngayon, sa pedicab siya lumalaki. Hindi sa loob ng maliit na malinis na bahay, kundi sa pedicab. Habang pinaprocess mo at naintindihan ko yon, pero yun ang isipin mo. Ano yung nais mo sa una mong kinilalang anak? Sa pedicab na lang ba lalaki yan? I'll leave you with 2 thoughts, Mike, Cathy. No? First of all, we want you to know we care. Once na-process nyo na at yung kung anong best sa baby nyo, paano kami makakatulong, basta't maging mabuti ka lang ama, lumapit kayo. Hindi to tapos dahil nabasa na. Number 2, iwanan ko sa iyo, Mike, huwag kang gagawa or huwag kang hindi gagawa ng isang bagay magsisisi ka. Na-process mo, but you can rush home, makita, mayakap yung baby. Lalaki din yan eh. Tapos sabihin, tayo nung nalaman mo akong anak ko, anong ginawa mo? Kung hindi kayo magsasama bilang mag-asawa, kailangan matuto kayo maging co-parents. Yung bang, paano kayo magtuturingan ngayon na may anak kayong magkasama? Na ano yung respetong kaya niyong ibigay para ang nakikita ng bata hindi nag-aaway. Ang nakikita ng bata, respeto. So what I want to do for you, napakahirap ngayon maghanap ng psychologist. Pero kung available yung kilala ko or kung makahanap kami para magbigay sa inyo ng payo kung paano nyo gagawin yun. Kasi kailangan may rules kayo eh. Paano kayo magiging mabuting magulang. So yan ang gift ko sa inyo. Para matuto kayong maging magulang sa isang bata kahit hindi kayo magkasama, kahit wala kayong pagtitinginan o yung isa may pagtitingin, yung isa wala.